Upang lumago at maging productive ang puno ng kakao, mahalaga ang soil, nutrient at water management para sa kakao production. Kailangan ang soil analysis upang malaman ang wasto at tamang nutrisyon na kailangan ng tanim. Maaaring isubmit ang soil sample sa pinakamalapit na provincial at regional soils laboratory. Kung walang soil analysis, maaaring gamitin ang General Nutrient Recommended Rate. Sa pag-aabono, maaaring gumamit ng compost o tinatawag nating organic fertilizer. Maaaring gumawa ng organic fertilizer mula sa animal manure o dumi ng hayop at tuyong dahon na may mataas na nitrogen content tulad ng madre de cacao at ipil-ipil. Madali lang ang paggawa ng compost. Maiging gumawa ng compost sa ilalim ng lilim ng mga puno. Magkolekta ng mga materyales na makikita sa paligid ng inyong mga farm, katulad ng dumi ng hayop, dayami, mga dahon mula sa madre de cacao, ipil-ipil, at carbonized rice hull o inuling na ipa ng palay. Maaaring tadta rin ang dayami upang mas madali itong ma-decompose at maaari itong gawin gamit ang mechanical shredder o di kaya bolo. Pagpatong-patungin ang mga nakolektang materyales. Unahin ang carbon source katulad ng dayami at mga tuyong dahon. Sunod ang nitrogen source tulad ng mga dahon ng madre de cacao at dumi ng hayop. Maaring lagyan ng manipis na layer ng lupa upang pagmulan ng mga mikrobyo na makakatulong sa pagdecompose sa mga materyales. Pagkatapos ay diligan upang mapanatiling moist o mamasa-masa ang substrate. Maaaring hukayin at haluin ang compost pagkaraan ng 2 linggo upang mas mapadali ang proseso ng pagdecompose. Maaaring i-harvest ang compost kung naging malalupa na ito o di kaya sa panahong hindi na ito mainit at wala ng amoy mula sa dumi ng hayop. Kailangan din ng patubig sa panahon ng tag-init. Ang pagpapatubig ay maaaring gawin sa pamamagitan ng manual irrigation, drip irrigation, at sprinkler irrigation. Nakakatulong din ang pagtanim ng cover crops gaya ng leguminous crops katulad ng Centrosema at Arachis pintoy o mani-manian upang maiwasan ang soil erosion o pagkawala ng topsoil at moisture loss o pagkawala ng tubig sa lupa. Maigi din ito na pagkunan ng dahon para sa paggawa ng compost.